Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Day 3 na raw ng martial law sa Davao. Hindi pa rin nakikita si Kibulog. Mamaya magbigay tayo reaction dito. No mga friend, ito. PNP to KOJC member, let us arrest Kibuloy. Oh, The search for the fugitive pastor continues today despite tensions between 2 hours ago pa lang ho to. the police and Kingdom of Jesus Christ members in the past 2 days. Here's the report. In the middle of the vigil prayer of Kingdom of Jesus Christ or KOJC members in their compound in Davao City, the police opened a fire extinguisher that caused a ruckus between the two parties. The chaos worsened when the Davao City Police used a long-range acoustic device, or LRAD, that caused hearing disturbance among the KOJC members. Some of them were injured, including one who fainted during the conflict. However, this did not stop the police from looking for the hiding pastor, Apollo Kibuloy. The Philippine National Police has yet to arrest the fugitive pastor, who is currently facing sexual abuse and human trafficking charges. They have occupied the KOJC compound and used K9 dogs, a helicopter, and a ground-penetrating radar that can detect a heartbeat and movement of a person. KOJC members have been blocking the police from searching Kibuloy in the past 2 days. One of their members died of a heart attack during the implementation of the arrest warrant, while 2 members were arrested. The police and the Social Welfare Department also rescued a mother and her child trapped inside the compound. Dalawa, isang mother at isang anak na 20 years old. Sila po ay nagpa-rescue sa Philippine National Police at kaya po inassist natin ang DSWD sa pag-rescue sa kanila. 4 police officers sustained injuries from the previous intense exchange with the followers. PNP continues to call for the members to let them do. Magbigay na ho tayo ng reaction dyan. Putol yun naman ito, internet na to. Itong data ko, no? Alam niyo mga boss, mabait yata yung mga kapulisan eh. Mukhang mas maganda yung kapulisan ni Digong kaysa dito sa kapulisan ngayon. Ano sa palagay niyo mga friend? Nung panahon ni Digong, walang ganyan eh. Pag nag-serve ng warrant of arrest si Digong at saka search warrant, kung pag lumabang ka, resisting arrest ka, patay ka. Wala na maraming ganyan drama-drama, usap-usap, wala. Diba? Nung nilusob nga ng mga kapulisan ni Digong yung kapa milyon din ang followers nung kapa, may mga namatay din, nakakuha yung mga maratas na kalibre raw ng baril. Doon sa leader na si Apolinario. Wala pang kasong mga human trafficking yung mga ganyan katakot-takot na kaso kay Kibuloy, hindi ganyan, Pero pag tinabaho ng kapulisan ni Digong, talagang matindi ang kapulisan ni Digong noon. Wala, buo ang loob, walang takot. Anong human rights pa noon ni Digong? Wala. Diba? Tignan nyo kay Paruhinog. Madaling araw tinrabaho niya. Sino trabaho dun? Si Spinido. Seserve din yata ng search warrant ba? O arrest warrant ay seserve doon? O search warrant, di ba? Pinasok, patay, mag-asawa, patay. Anong human rights? Lalo yung si Espinosa, yung mayor na Abuera. Di ba? Sumuko na yun, sumuko na yun. Kasi ang alam niya, sa takot ng mayor, sumuko na siya. Alam niya, ligtas siya doon sa loob ng kulungan. Sinerve yung search warrant dahil may baril Yung mga pulis doon sa loob ng presinto Sila pa yata dinisarmahan nung nag-serve ng search warrant at nalalaban si Espinosa ba yun? Panlaban, patay. Ibang klase ng panahon ni Digong. Pag si Digong pag yung mga kapulisan ni Digong, di ba, patay. Mga suspect sa drugs, patay 35,000 daw yung namatay ng panahon ni Digong. Mas malupit matindi ang mga pulis ng panahon ni Digong. Hindi kagaya pulis ngayon ni Bongbong, mukhang masyadong
nagpapaniwala sila sa human rights. Ano? O, tingnan niyo ngayon. O, ayan. Sila ngayon ang binibira. Nagsisisipa pa sila kung napanood ninyo nung kagabi. Oo. Kung si Digong lang ang presidente ngayon, hindi pwede ang style na yan, ang mga babla kayo sa mga pulis. Titihaya kayo, Pagdadamputin kayo ng mga pulis ni Digong, kulong kayo lahat, Obstruction of justice. Di ba? Wala. May nakapalag ba ng mga ganyang klaseng resisting arrest noong panahon ni Digong? Hindi pwede. Pag inisyuhan ka ni Digong ng warrant of arrest, pag di ka nakuha ng buhay, pantay ang paa mo. Pag binigyan ka ni Digong ng, pulisan ni Digong ng search warrant at ayaw kang magbukas ng pintuan, patay, Pero ngayon, ewan ko, mga pre. Dapat magdagdag ng kapulisan dyan. Oo. Tsaka hindi talaga pa pwede yan. Yung style na yan, kailangan makipag-usap ka pa kay Turyon para ka makapasok. Wala ho yan. Tsaka yan dapat, sa totoo lang, pwede nang ideklara martial law dyan Kasi sinasabi pa nila, terorista raw pulis Yung parang kagaya sa Marawi, di ba? Marawi City rin yun, di ba? Maraming nadisgrasya doon at halos talagang aeroplano, ganun. Ganun dapat dyan. Di ba? Protektado ng itong si Kibaliw, protektado ng Duterte, di ba? Paano mahuhuli yan? Alam nyo, wag naman sana paintulot ng Diyos, no? Pag merong bumulagtang pulis dyan, merong isang baliw na bumaril sa mga kapulisan dyan, talagang ewan ko na kung ano mangyayari dyan. Pag merong isang namatay na pulis dyan, iba ang usapan yan. Kalokohan na yan, di ba? Kasi simple lang naman ang inihiling ng kapulisan, Sumuko si Kibuloy. Isuko ninyo yan. Kasi may warrant of arrest yan. Batas. Alam naman ni Digong yan. Alam naman ni Sara yan. Alam naman ni Bato yan. Punta pa si Bato. Papatawag pa raw ng inquiry sa Senado tungkol dito sa... Ano ba yan? Noong panahon ni Digong, walang ganyan, di ba mga boss? No, ibang klase si Digong. Nagkaroon na Senate inquiry nung panahon ni Digong, nung napatay yung nasa loob na kulungan na si Mayor Espinosa ba yun? Kasi nakakulong na napatay pa May nangyari ba? Imbesti ka, wala rin yata nangyari. Nasa na ba yun? Marcos yung apelyido nung tumira ron di ba? Nagserbi ka kami ng warrant, search warrant lumaban patay. Ewan ko na mga boss. Etong nangyayari na to, dapat yung Pulong Duterte nagpapadala pa raw ng pagkain doon sa mga bumabara raw sa mga kapulisan. Congressman yan. Ang dami Mas masarap pa natin pinapakain doon sa mga bumablak sa kapulisan Yung mga tagdag na rin na human shield ni Digong pinapakain ni Pulong Duterte. Di ba? Yung mga nag-obstruct sa justice, si Basti naman, wala talaga. At ayun nga, bumaba ka na, yun ang hinihiling nila. Marcos resign. Puta, walang ganyan nung panahon ni Digong. Walang Digong resign nung panahon ni Digong. Meron ba mga ganyang kaguluhan? Wala. Lahat ng bayan nun, pag sinabi ni Digong na nandito ka sa listahan ng droga, tignan sa Tanawan, Batangas, flag ceremony. Ano kaya nangyari dun? Flag ceremony.
Isang bala lang patay, sharpshooter. Oh, di ba? Oo. Matindi nung panahon ni Digong ang mga kapulisan. Ngayon mukhang malambot, ah. Punta kami mga kapulisan nung nire-retratuhan ng mga miyembro ni Kibulog. Yung mga media, pinubugaw ng mga ano ni Kibulog, oo, pinapapalo ng placards, oo, tsaka payong. Puta, pwede nang ideklara martial law dyan. Military takeover na yan. Kasi walang silbi naman yung ano eh. Yung mayor dyan, ayaw na makipagtulungan yung mayor dyan. Kasi nga, kampi si mayor, halos, isa pa yung mayor dyan na nagpo-protection doon sa ano. Dito sa fugitive na si Kibaliw, ano pa, anong aasahan mo dyan? Piniperwisyo pa sila. May rally-rally pa dyan. Haharangan yung ano, pinagmumura yung polis eh. Kahapon napanood ko eh. Napuyat ako sa kakapanood ng rally doon sa Davao. At yun na nga, sabi nila si Badoy, si Celes, tsaka yung mga miyembro ng Kibaliw. Yun na. Pupuntahin ka ng Malacanang. Ano po talaga, iba talaga. Lahat ng ingredients para isailalim sa martial law ang Davao, nandyan na. Yung Marawi na isa ilalim sa ano dahil meron lang hinahanap na may mga terorista raw doon. Ito mas ibang klase ito. Mga terorista to na nagtatago sa pangalan ng Diyos. Di ba? Kasi kung talagang ito rehilyon, walang ganyang rehilyon. No, meron pang nakakuha na rescue ng mga human trafficking victim na sinamantala itong kaguluhan na to para sila humingi ng tulong. Para sila di ba, in-interview ni General Marbil, niloko raw na pag-aaralin tapos di ba, ilang taon na doon sa ano, hindi na raw makauwi-uwi, di ba? Talagang marami hong kaso etong si Kibaliw, hindi lang naman dito, pati sa Amerika, di ba? Pinoproteksyonan ng mga Duterte. Di ba? Bakit hindi pa pwedeng ideklara? Total, yun naman ang sinisigaw nila na ikatlong araw na ng martial law dito sa Davao. Martial law po. Wala. Hindi. Yan ba ang martial law? Mga bugo kayo. Napanood nyo ba yung pag nagdeklara ng martial law? Kagaya nung panahon ni Digong, sa Marawi, isa pa yung si Erap, di ba? Nag-ano yata si Erap noon, Ewan ko sa lugar yun. Talagang pinagbobomba rin yung dahil nga sa mga tawag natin ng mga MPA daw. Di ba? Ito, ibang klase ito eh. Parang mga NPA nagtatago sa likod ng kulto. Rehilyon daw. Di ba? Nasa raw si Kibaloy? Nasa ilalim ng lupa. May magaling nadidetect nila na may tao sa ilalim ng lupa dahil yung heartbeat daw nakukuha nung tinatawag na anong klaseng gamit yun, high-tech di ba? Hindi lang daw ilang heartbeat ang naririnig nila doon sa lugar, kaya lang ang problema nila, hindi nila alam kung saan papasok. Ganun kalupit yung kingdom. Bakit kailangan ng mga underground tunnel dyan? Kung ang nila tungkol sa rehilyon, di ba? Yun lang iisipin mo dyan Baka mamaya yung underground na yun Kasi meron daw, yung mga lugar daw dyan, mismong miyembro nila, hindi nila alam na may mga ganong klaseng lugar. Ang nakakaalam lang, si Digong at saka si Kibaliw, di ba? Hindi nga raw makita nung mga PNP kung saan ang daan papunta ro sa Sinana bilang nakakarinig sila ng tibok ng puso Sa bunker, hindi alam nila kung saan sila dadaan Sa laki 30 hectares, puta. At marami mo silang nakikitang mga kababalaghan. Kaya yung mga underground na yan, di ba? Kaya sasabi ko hindi yan simbahan, yan kampo. Kampo yan. Pinagkakampuhan nga nitong mga diba? Saan nakita simbahan kailangan merong pinapakita nga ni Arlen Stone.
meron drill, na military drill. Oh. Di ba? Kagaya rin no, kay Senyor Aguila, ganun din eh. Oh, di ba? Ganun din style dyan eh. Oh. Halos parehas lang eh. Kaya lang yung kay Senyor Aguila, hindi pa masyadong pero nakapag na rin eh. Kumbaga sa kabuti, maganda na rin. May mga, ayun nga, may nagrereklamo rin. Oo, di ba? Mga magrereklamo. Diyan, hanggang hindi nakikita yung Kibuloy, hindi hinto yan si General Torre. Kasi kahiyaan na talaga to. Kahiyaan na to. Pag wala silang nakitang kibaliw dyan, wala sila, hindi ho kaganyan yan ng magiging madugo. Sana mali ako. Isa lang ang tumimbuang sa PNP dyan na pinutukan. Hindi mo alam eh kung ano isip ng mga yan eh. Mga ho yan eh, mga wala ho sa sarili, di ba? Kita nyo? Walang karespeto sa kapulisan. Pinagsusurot yung pulis. Kahapon nakita ko, tinatadya ka pa, binabato pa talaga. Walang pulis-pulis eh, sa kanila eh. Oo. Pero sabi nila, tahimik na lugar yan, Davao. Ha? Oo. At maraming adik. Diba? Kaya nga nagdeklara si Baste ng war on drugs niya eh. Isang araw lang, 7 na napatay. Diba mga boss? Sana hindi mangyari. No? Sa dami ho niya kapulisan na yan, may 2,000 raw. May parating pa raw na dagdag. At meron ho diyang bumiligta. Iba na hong usapan yan. Yan. Mag-collab na po tayo mga boss. Sana mali ako. Ito yung mga salita ng mga Duterte, sila pa kawawa. At tawa kila Ronald Llamas eh. Tsaka kila Christian Isguera. Tsaka si Barry Gutierrez, putik yan. Anak ng puti. Ngayon kung magsalita si Digong magdasal. Sabi nga ni Ronald Llamas, alam mo palang magdasal. Matapos mong murahin ng Diyos at saka yung si Pope. Who is this stupid God? Tapos ngayon sabi mo magdasal. Sabi nga ni Ronald Llamas makapal din na hiya ako. Pero hindi ako walang hiya. Walang hiya to. Si Digong Tapos anak ng puta. Wala o yan. Pero yun nga, kailangan ni Marcos ng tibay ng panga. Inaano ka na eh. Ewan ko sa'yo. Talagang ano na yan eh. Kamasa-martial law na yan eh. Total, yun naman ang inaano nila eh. Sinisigaw nila. Martial law na dito sa Davao. 3 araw na kami. Ganito. Tituloy nyo na yan. Wala namang inaalalayan niyo yung mga buwang na yan eh. Kayo sinisira sa media. Di ba? Ewan ko. Mga boss. Kung saan kayo pupulutin. Pero pag dineklara kagaya ng ginawa ni Digong sa Marawi, yung sasabing taste of his own medicine, di ba? Michelle Edwin, my friend, shout out. First, good morning Karoks and Warriors, magandang hapon dyan sa Pinas. Magandang hapon, my friend. Sumagot si Kalat niyo, you're number 1 at magandang umaga din sa'yo dyan. Ganda lang dito eh, magkakaibigan dito eh. Wala, bawal kasi tanga rito. Meron tinatanggal ko kaya hindi sila mapasok dito eh. Nag-ano lang tayo, nagkukulab lang tayo araw-araw, di ba? Kaya bawal ang tanga rito. AJ Reyes, shout out. Wala yan, Sir Roque. Drawing lang yung mga tao ng KOJC. Sino sasama sa kanila? Sprayan mo ng tae yan, kundi magpulasan yan. Manalo ba sila sa administrasyon? Mga gago lang yan. Wala yan. Ako yan, pagbabariling ko yan, 10 lang mapatay dyan, magpupulasan yan eh. Pukpukin mo mga ulo niyan. Saktan na nila. Di ba? Si AJ Reyes, mukhang nagrarally ka nung panahon ni Digong, ni Marcos, Alam niyo, nung panahon ni, tatay mo, Bongbong, hindi pwede yan. Hindi yan pwede.
Pagdating ng mga metro niya, palo dito, palo doon yan, no? Bobombay na ng tubig galing sa Pasig River. Maong, tatakbo. Tsaka yung mga tear gas. Hindi pwede mga ganyan klase. Tapang-tapang, panahon ni Marcos. Kalokohan. Marami na akong ganyan. Lapit lang ho kami sa recto. Kaya nakikita ko yung mga estudyante, kawawa. Mga ibagsak, wala yun. Di nga sila makadikit sa Binjol eh. Gandun lang sila. Mga barbwire na malalaki na. Di ba? David Alin Mendoza, shout out. Second ako, magandang gabi po, Karox, at sa mga ka-warriors. Yung plano po ng mga Dutertaning ay nagsisimula na po day 1 pa. Day 1 pa lang ng pag-upo ni BBM. Wala na pong ginawa yung matandang Duterte, kundi siraan si BBM at mga kapanalig niya. Gaya nga po ng sinabi ni nasirang Percy Lapid, mag-ingat ka, Bongbong, sa mga nakapaligid sa iyo. Totoo yan, Bongbong. Kalat ni Baya. Shout out ha, my friend. Noel Tenko, shout out ha. May nakita na nga mga banker at mga nawawalang member ng pamilya na ayaw pa uwiin. Kaya madadagdagan na naman ang ebidensya sa mga kaso ni Kibuloy. Kayang-kaya ni Turon yan. Turon yun. Pero ako sama, hindi nila mahuli yan. Sana mali ako. Bumalabs yan. Pero yun nga, hanggang di naman nila nilalabas yan, parami ng parami ang makikita dyan. Marami informante. Ang problema dyan, paano kung just in case, dadapot subalit, ngunit may informanteng nagsabi na nasa bahay ni Digong si Kibuloy. Paano nga ron dyan? Ayan na naman. Diba? General Torre. Kasi yung informante rin ang nagsabi sa kanya na nandiyan yan si Kibuloy. Pero yun nga, ayon kay General Torre, ang informant niya, miyembro ng KOJC. Galing sa loob. Diba? Pwede. Panginoong Jesucristo, 12 lang apostoles, may Judas pa eh. Ikaw pa, Kibuloy, ang dami mong iniipit dyan sa loob na palagay mo dyan, mangmang, diba? Si Arlen Stone nga, diba? Marami ka ng miyembro na talagang idinidiin ka na ikaw ay isang demonyo. Ikaw ay diablo, hindi ka. Yung mga tangang natitira dyan, yun nga, yung mga pinapakain mo. Diba? Yun lang yan. Mga boss. Shout out Akira Milus. Wishing you blessed Sunday. Ingat ka palagi, sabi ni Kalatning. Noel Tenko ulit. Karoke, ang tagal na nawala ni Pulong. Baka pinalilinis na ang likod niya. Maski ipalinis niya yan, Noel, may marka yan. 3J Siopo. Shout out 3J Siopo. I think hindi niya basta-basta maipapabura yan dahil magagalit yung triad at baka upakan siya. Once you are a triad, you are a triad till your last breath. Mukhang nakakaintindi ng triad si 3J Siopo. Shout out Estrelita Heroes, my friend. Sabi ni Kalat niya, wow, 2,000 na mga kapulisan, kahit 2,100 pa yan, wala namang nahuhuli ang mga yan. Puro lang forma at nga ang mga kapulisan na yan. Paring Apollo, bakbakan mo sila. Appointed san lang malakas. Patay tayo dyan, Kalat ni Kay. Alolalia, shout out ha. Tukoy na daw kinaroroonan ni Kibuloy. Sana mahuli na. Posible ngang magtangka pang mang-agaw ng kapangyarihan ang Duterte. Ipit na sila at desperado na. Ang mga gulo ay posible din. Good day, Sir Rox at mga warriors. God bless. Totoo yan. God bless, Alolalia. Miguel Soriano, shout out. Advisor ni Duterte si Kibuloy, kaya advice ni Kibuloy gawing Armed Forces of China and Chinese Police. Nakakatakot pag hindi naparusahan at makulong ang halimaw na si Kibuloy. Totoo yan. Alam mo kung bakit nasabi kong mahina ang kapulisan ngayong panahon ni Bongbong?
Abay, wala silang mahuli. Basta nakadikit kay Kibuloy, di nila mahuli. O, diba? Si Bantag, si Tebes, si Alice Goo, o wala, diba? May nahuli na ba? May naparusahan na ba? Na nakadikit kay Digong? Wala. Meron pala si Harry Roque isang araw. Nakulong. Paglabas, nagngawa-ngawa naman sa EDSA. Ay, nako. His Excellency. Mary Chat Kunpol, shout out. Hello from Bangkok. O, taga Bangkok ka ba, Mary Chat Kunpol? Yan yung mga kaibigan natin, ha. Nasa ibang bansa sila, pero aware sila sa nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas, no? Pwede rin kumandak, shout out. Kailan kaya matatawan itong mga miyembro ng KAJC? Malinaw na peking pastor ito. Kung talagang may kapangyarihan ito na mapatigil ang bagyo at lindol, bakit hindi niya mapahinto ang mga nangyayaring ito para siyang daga ngayon napalipat-lipat ng lungga, hindi malaman kung saan susulong? Ibig sabihin lang, siguro ay isang ordinaryong scammer lang ito. At yung mga tagasunod niya ay maaring mga kasabwat niya, kaya todo tanggol sila para proteksyonan yung mga interest nila. Totoo yan, Federico. Ako sa totoo lang, yung pagharang nila yan sa kingdom, yan sa kampo ng kingdom na yan, baka wala pa dyan si Kibulog, pag hindi nagtigil, maraming makikitang hindi maganda yan. Kaya may mga underground bunker, putik yan, ano yan? Hindi na ho yan simbahan. Kampo po yan, kampo. Diba? Chupisto Bunao, shout out. Gandang gabi po kuya at sa mga kawaros. Ano ba yan? Nakadismaya naman sila, Ace Barbers at Dan Fernandez. Hinahangaan ko pa naman sila, lalo na kay Dan Fernandez. Tapos ngayon, ang laki pala ng respeto nila kay Digong. Para saan ang paghihiring nila sa Kongreso? Sa hinaba-haba ng posisyon, kay Digong din lang pala ang tuloy ay buhay. Tigilan nyo na ang mga pag-imbestiga nyo dahil total, Digong pa rin ang pinoproteksyonan ninyo. Mismo, Chupisto. Diba? Mantakin mo mga Chupisto Yung ginagawa ngayon itong mga Duterte na pagtatago kay Kibuloy, sila nagtatago Alam ni Digong, di ba? Kung nasaan, pero hindi ko sasabihin. Pero respetado pa rin siya ng mga taga-kongreso. Yung nire-respeto nyo, hindi naman ka-respeto. Ano ba naman itong mga congressman na to? Wala. Sumagot si Johnny Bigod, Hindi natin talaga maasahan ang Kongreso at Senado para maaresto ito si Duterte. May koneksyon pa rin si Digong sa mga ito. Tanging ICC na lang talaga ang pag-asa. At si Marcos. Pag dumating ang ICC at itong si Marcos hindi nag-cooperate, ewan na. Sa palagi, si 3J Shop sumugot sa palagi ko, taktika lang yan kasi no matter what, si Digong ay magmumura at magmumura sa Congress kung siya ay atin. Walang makakatami o makakapigil sa bibig ni Duterte kung umatin si Duterte at tinanong siya ng mga congressman. Hindi lang mabababoy ang Congress kundi magiging katawa-tawa. Hindi nila mapapakontem si Digong dahil tiyak, giyera, patani ang mangyayari. Kaya ganon? Ibig sabihin 3J Shop ka, takot sila talaga kay Digong, di ba? Kaya naiintindihan ko rin kung bakit ang Congress hindi nagpipilit maka-attend si Dutch. Ganon pa man, ginagawa ito ng mga congressman for the sake of the institution. Kaya pinapaubaya na lang si Digong sa ICC. Kahit murahin ni Digong ang ICC won't budge. Sanay ang ICC sa mga katulad ni Digong at alam nila how to handle ng tulad ni Digong. Sana nga tama ka, 3J Soup ka. Raul Villanada, shout out kuya. Meetings Kuya Rox at and bless sa inyong lahat. Bless. God bless. Raul ulit Maraming pinaplano ang mga Digong nyo maliban sa mabuti. Puro kapestihan as usual. Totoo. Meron namang mabuti para sila mabalik sa pwesto. Yun ang mabuting plano nila. Mga demonyo. Chupista Bunao, shout out. Gandang gabi kuya at sa mga kawaros. Ano ba na yan? Hanggang pa naman ako kay Dan Fernandez.
hinaba-haba na posisyon sa Duterte din ang tuloy. Yun nga eh. Chupista ulit oh. Naku kuya, sorry, di ko po alam na send ko ang una. Kala, di ko po alam na send ko po pala. Wish ko po pala sa birthday ko dumating na ang ICC. Oh, kailan ba birthday mo? Mabati ka man lang, Chupista. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Nung una pa lang, na-comment ko sa mga kinikilos itong mga Kibaliw at Duterte, may masama talaga silang plano dyan sa BBM administration. Kaya dapat lang na kumilos ito si BBM para masawata ito. Ay, kung tatanga-tanga pa din itong si BBM, ay nako, sa tama lang ang maging handa siya. Dapat na siyang pakilusin bilang pinuno ng ating bansa at gamitin niya ang lakas ng ating sandataan. Diba, Sir Rock? Sinabi mo pa. Wala, bugbog na siya eh. Sinumbatan siya. We are withdrawing your support. We are withdrawing our support. Bumaba ka na dyan. Ang puta, naka-media, oh, puta. Ayan. Nagsisisi ako, sabi ni Sarah. Bakit ako kinampanya ka sa mga KOJC? Tayo na. Klase yan. His Excellency, kung hindi sinuportahan ni Haba na Baba, ni Amy Marcos yan si Duterte, hindi yan magiging presidente. Oh. Tapos kung makasumbat sila ng utang na loob sa'yo, sagad. Lenny Robredo po ako, hindi ako bongbong, pero yun ang totoo nangyayari, di ba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Tama yung sinasabi ni Atty. Enzo, na noon pa talaga gusto nilang pabagsak si BBM. Panay plano nga lang nila mga people power, pero supot ito. Kasi nga, booking ng maraming Pinoy ang modus ni Duterte at Kibuloy na ito. Nakampon sila ni Satanas at salamat sa mas marami pa din ang naniniwala sa ating tunay na Panginoong Hesukristo at hindi kasing baliw ng mga alipore si Duterte at Kibaliw. Gising na ang taong bayan, mga ungas. Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sem, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalonanak, shout out ha. Sarap mag-inat, no? Sabi Tia Delio, kailan po kaya Sir Rox matatapos ang walang kamatayang kaguluhan tungkol dito sa mga pisting yawa? Ano po? Puro na lang po kibulok, dutay. Nakakasukan na po. Sila na lang po araw-araw ang laman ng platong kinakainan mo. Mga lecheng yawa na ayaw magsitahimik ng kakahol. Di po pwede ang puro angas at tapang lang ng bunganga, lulusob at sagera. Dala yung tapang at libo-libo sundalo, wala naman dalang tamang armas na papeles para mahalughog yung ilang pong ektaryang taguan ng daga. Ano po ang silbi? Uuwi din butata. Ay nako naman mga apo lakay. Mahabagin langit, Jesus Mariosep naman po talaga. Ano po? Di po pwede yung puro tapang lang at tao, sugod sa asagera pero puro bobo. Walang utak, walang plano. Tangkiman iharang mo, sundalo man libo-libo, ang resulta laging palso, pisting yawa na target ninyo. Di masukol ang impacto, maharang daming tao, naging ampaw ang misyon nyo. Kaya ngayon, ang tanong ko, dapat ba akong sumaludo? Resulta na pagsunod nyo, kalaban pa ang nananalo. Nagwawala din si Bato, isama pa itong si Bungo, kwentong bulok ang ending nyo. Hay, nako mga yawa. Magsilayas nga kayo, mga leche, mga buisit, kinan, mahihita naman ulo Tia Deli. Ang problema dyan, 2,000 ha. Magkano budget yan? Kakainin yan. May merienda pa yan. Putik yan. Sweldo pa yan. Tapos uuwi kayo, wala kayong nahuli, wala kayong nakita, wala para wala nangyari. Kalokohan yan, kaya yan magiging magulo yan. Ako, maasa ako. Sana mali ako. Pwede na ideklara na under martial law yung Davao na yan, kagaya ng ginawa nitong si Digong sa Marawi City. Pwede na yan.
Kasi talagang protektado no eh. Fugitive, protektado ng Duterte. Ano? Ayun na, maasahan yung tulong dyan. Oh, sa mga nakaupo dyan na Vice President, Ex-President, Congressman, Mayor. Wala! Oh, di ba? Yan ang ginagawa niyo dyan. Pero sana wala. Sana mali ako. Isa lang ang mabuwal sa sundalo dyan, eh, ewan ko na lang. Ha? Malaging gulo. Ano to? Kalat niyo. By night, 20 pesos na bigas, 20 pesos mga bugas. Duterte, mga praning. May taulo naman kalat niyo. Si 3J Shop. Kalat ni, buti nga 20 pesos ang kilo ng bigas, sabi ni BBM. Kapag si Sara naging presidente, 20 pesos ang bawat butil ng bigas. Yan ay hindi exaggeration. Pagtiisan na lang muna natin si BBM for now dahil ang MN danger sa bansa ang dapat nating unahing tanggalin sa landas. Kundi goodbye Philippines, hello China magiging slogan. Kaya slogan, katakyut yan, sabi ni KJ Siuto. Friend Shervin ulit oh. Ha? Xerox, iisa lang po ang sagot sa nakakaumay na pong kaguluhan na to. Di mo pa kailangan ang tangke na pangyera. Batalyon na sundalo. Sir Kuteng, para mo na pong awa. Hanggat ang ICC di mo iaharang at gagamitin ang mga pinutukan ng lintik na yawa ng mga buraot na hinduropot, wala pong magiging katahimikan ang mundo mo at nanganganib pa na ikaw masugod daw ayon sa mga dila ng yawa. Sir, kilos-kilos na po kilos-kilos na po, dapat wag mo pong hayaan na ikaw maisahan at malusutan ng umuusok nilang ilong sa galit sa'yo at gusto kang mapalitan sa pwesto mo. Gera patane, sir, pag nagkataon. Kaya kilos-kilos na po. Sugod, mga kapatid, na ICC para tapos na ang boxing. Matahimik na rin si atapang atao na si Bato at Bungo. ICC, pasok! Biyabitin na mga yawa. Totoo yan, Tia Delica, ha? Soylo Flores, shout out ah. Joe Flores, my friend, shout out. Long time manalo yung pato ni friend Joe. Kamala Harris ah. Soylo Flores oh. Wala namang 8 milyon ang supporter ng member ng KOJC. Ang totoo ay 8 milyon lang ang followers nila. So walang people power, wala talaga. Kaya lang sabi nga ni Secretary Llamas, talagang gagawin nito lahat. Oo. Alberto Olayer, shout out. Karoke, nilusob daw ng mga followers ni Kibuloy. Ha? Karoke, lulusob daw ng mga followers ni Kibuloy sa Malacanang Palace kasama si Kibulok na nakaposas ang kamay sa pangunguna ni Digong Mausog Duwag Duterte. Karoke, palakarin mo mag-isa si Digong Duterte, baka makarinig lang siya ng alulong ng aso, tatayo lahat ang balahibo ni Digong Duterte sa takot. Maliban sa pututay niyang laging tulog na karaoke, patay tayo dyan. Ha? Jeff Ramos na, shout out ha. Ted, shout out Ted. Kung ano man ang plano ni Digong sa gobyerno ni BBM, lahat ng pinaplano niya ay magiging sablay. Ang matagumpay lang na magiging plano ni Digong ay kung ano ang ilalagay niya sa kanyang balutan papunta sa dahig. Layan. Hindi ako huli ang buhay yan. Niwala ka. Shirley J. Sir, shout out ha. Mahiya naman sila kay former Cory Aquino at sa mamayang mga buwis buhay sa EDSA. Galit na galit sila sa mga dilawan pero ginagaya nila. Mahiya naman sila, kapal ng mukha ng mga yan. Sige daw, kung kaya nilang gayahin ang EDSA People Power ay makasaysayan at sumikat sa buong mundo. People Power for what? Para kay Kibulok? Mahiya naman kayo, kapal ng mukha nyo.
Lalo na yan si Rocky na yan. Nananaginip ng gising. Sarap sapakin ng mga yan. Hindi ko kayang panoorin yung live. Kasi Rox, hindi ko matake na tahimik lang yung pulis tapos yung mga miyembro ni Kibulok nagwawala sa katangahan nila. Pinagsisigawan yung mga pulis. Pasensya na ka, Rox, medyo humaba ang comment ko. Ngayon ulo, Shirley. Shirley ito. Ayos yung story mo na yan, Karox. Ay, natuwa ka ba? Kalahin mong nakita yung si Jesus ay nakapako na nga. Hihingan mo pa ng tulong. Siyang araw, hindi makababa. Ang tawa ko. Ang dami kong tawa doon. Totoo. Ted, shout out, Ted. May na-rescue daw pala, Karoke. Biktima ng human trafficking kahapon sa KOJC. Kingdom of Kibuloy Church. Dapat talagang halughugin at magtanong ang mga pulis kung sino pa ang mga biktima ni Kibuloy para maligtas. Saka magkaroon ng lakas ng loob ang ibang biktima para makatakas na sa kingdom ni Satanas sa tulong ng kapulisan. Totoo yan, Ted. Yun ang dapat. Dapat si General Torre, lahat ng mga biktima ni Kibulog, tutulungan namin kayong makatakas dito sa impyerno na to. Ganun. Dapat magaganon si General Torre kasi, di ba? At kayo namang mga nabiktima dyan, ito na ang panahon para kayo makalayas dyan sa impyerno. Di ba? 3J show po nito. Sir Rox, sorry hindi ako maka-comment kahapon sa vlog mo. Paano ba naman? Napagod. Kalakwatsa ang lola mo. Siguro may nunal ka sa paa. Saka sakit ng lakwa. Saka kahit nasa lakwatsa nakatutok ang mga happenings dyan sa Pinas. Kaya di ko malaman kung saan ako magko-comment. Dadami ng magagandang happenings. Magaganda ba? Ikaw na? Pangit na nga 3J show pala sa Rox. Unahin ko muna yung location ni Kibbs. Merong sensor ang PMP to detect heartbeat kahit makapal ang dingding or ang lalim ng depth ay pinagtataguan ni Kibbs. So, ayun. Natukoy na kung saan si Kibbs. It's just a matter of time. Mahuli si Kibbs. Ang hula ko, it's about a day or two. Siyempre. May ibang kasama si Kibbs sa hideout niya na the PNP has to consider their safety too. Sana tama ka. Ibaula ako dyan baka laboratorio yung baka laboratorio yung nasa bunker You know what I mean? Rodelia Alpilor, shout out. 3JC po ulit Sir Rox, itong si Haring Roque, sa tingin ko napakarami ng evidence ng Congress na nagkalap against Roque at tumutukoy sa Pogo kay AR sa sariling kampanya raw niya kung bakit biglang yaman siya. Kaya malamang sa alamang makakasuhan itong si Roque. Akala kasi niya sobrang galing niya sa batas at talagang alam niya ang pasikot-sikot sa batas. Marunong siya magtago ng mga bagay-bagay para hindi direktang matukoy in case dumating ang panahon na mapatrouble siya. Kaso meron tayong kasabihan na kahit gaano kagaling, meron pang mas magaling sa'yo. Akalain mong si Congresswoman Wistro siya pala ang makakatapat ni Roque. Siya ang magpapabagsak kay Roque. Pero hindi naman nila mapatawag si Tigong. Yun ang problema doon Kalat ni bayan naman Hustisya doon. Oy, mga ungas. Ang mga gago nga, di ba? Kalat ni para mga zombie. Kalat ni ulit diretso sa mga kingdom leader, maghanda na kayo. At diretso na ito. Diretso na tayo sa Inidoro. Mga gunggong. Talagang ang daing gunggong, Kalat ni ulit, Good afternoon, Kasani. Huwag kang umatras. Kasani, laban lang, bakbakan mo.
ang mga ungas na yan. Hello mga beer. Tumaas na naman nga. Nagdagdag na naman ako ng insulin kalatnik eh. Tumaas na naman yung sugar nyo. Ang hirap ng ganitong klaseng na totoo lang. Pag sa diabetes hindi mo natutukan, hindi mo monitor, talagang tapos ka eh. Meron akong mga kakilala dyan na mas bata pa sa misis ko. Diabetes patay. Paano? Hindi nila maano yung sarili nila, hindi nila maintenance, ganito. Iba naman, napuputulan ng paa, whatsoever. Magastos din kasi yung diabetes, diba? Cassandra Daisy, shout out. Salamat sa joke mo, Mr. Rox. Jesus is watching us everywhere. Kaya Manyakis Kids, mahahanap din yan kahit nasaan yan. Kaya na yan ng mga matitinong pulis natin. Tanong ko, nasaan na yan mga senador na makakibuloy? Mangmang Ami, Cayetano, Mangmang Padilla, hinahanap na kayo ng bumoto sa inyo na kulto ni Gibbs. Marilo Pabianak, shout out Good noon po tayo sa mga ka-warriors. Tunay ngang napakalinaw ng awitin ng simbahan kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Di ba? Kaya ito, ramdam nilang lahat ang balik at ganti ng karma sa kanila. Masakit, mahirap tanggapin sa kampo nila pero naiipit na talaga. Kabi-kabila ang kaso nila tapos nagising na din ang kasundaluhan natin. Marahil labag din sa principle nila noon pero naging diktador na kasi matandang Davao. At ngayon, nanindigan na sila sa tama. Malapit na talagang masukol si Gibbs kasi nasa bunker sila at secured ang lugar niya. Mahihirapan na silang gumalaw para tumakas. Samu at dalangin natin lahat na makuha ng walang masasaktan. God bless po tayo at sa mga kawarnos. God bless, Marilo Pabian. Librado Ludovico. No comment muna ako sa Rox. We went to farm for camping. Oy. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Hello Manong Roque, marami po akong natutunang jokes sa seminaryo. Kaso, patungkol po lahat sa mga pare. Baka magalit mga brother kong mga pare. Meron daw nangumpisal na magnanakaw. Nagnakaw daw siya ng maraming sapatos sa department store at balak niyang ibenta ang mga ito. Pagkatapos mangumpisal, tinanong ng pare ang magnanakaw. Sa mga ninakaw mo, may size 9 ba? Parang na-encounter. Di ko lang makuha, friend Parang naano ko na yan. Narinig ko na yung joke na yan, totoo. Jun Lagon ulit Sana pinakitaan ng mga pulis ang kay OJC na isinasa katuparan lang nila ang batas at justisya kung bakit nanonood sila. Sana kasi dinala nila ang mga chaplain nila, pare, pastor at imam at nagmisa or nagsamba sila sa labas bago sila pumasok sa kingdom ni Kibuloy. Pwede. Jaime Catalan, shout out. Arox, iba na ang rally ngayon. Dati ang nagrarally ay mga taong may paninindigan para sa bayan. Ngayon ang nagrarally ay mga kriminal na gustong tumakas sa batas. Tama ka riyan, Jaime. Oo. At pinoproteksyonan ng mga politiko, di ba? Bigat. Jaime Catalan at Karox, lahat ng paraan para makatakas sa batas ay gagawin ni Digong at ang mga kampo niya. Asahan na kikilos ang perang ninakaw ni Digong at ang yaman ni Kibulog para matakasan nila ang bawat kasong kinaharap nila. Wala silang pakialam kung may masasaktan o mamamatay. Totoo yan, Jaime, yan ang nakakatakot. Sabi ko.
Pag merong bumulagtang pulis at merong isang adik na bumaril sa karamihan ng pulis, tapos, mahaba pa po ang gabi. Di ba? Jaime Catalan ulit. Karoks, may rally na rin sa Liwasang Bonifacio. May mga kilalang personalidad na rin. Pero kapansin-pansin na wala pa si Amy. May umuugong na balita na naghahanda raw si Amy sa isang madugong laban. Kaya kinikikil na niya ang kanyang baba para lalong tumulis. Ay nako. Friend yun ulit oh. Sabi nila meron daw 8 heartbeat sa bunker. Hindi kasama ang heartbeat ni Kibulok doon kasi wala siyang puso. Totoo yan. Hindi kaya heartbeat ng sawa yun. Anita Hapon, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife. And to all your patriotic viewers mo po na masasaya silang magkomento. Stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. More and always. God bless, Anita. Anita ulit oh. Sir Roque, si Kibuloy ay 8 na kasama niya sa gwardiya niya ay binulgar ni Arlene sa vlog ni Sir Armandin. Panoorin niyo po, hindi lang ako marunong mag-share po. Good night po. Napanood ko. Napanood ko, Anita. Shout out kay Cheng Naka. Brother Alessio, shout out. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makakabit na ng PLDT. Utik yan. Pupunta na naman ako sa inyo bukas. Wala talaga kayo. Sabi ko na, nung pumunta ako, kailangan ko yan eh. Ewan ko ba? God bless mga boss. Hanggang bukas po muli. Ano sa palagay niyo? Tama ba ako? Mukhang mabait ang pulis ngayon kaysa nung panahon ni Digong. God bless.